Hello guys! Welcome back po muli sa ating channel para sa isang panibagong video ng foreclosed properties dito lang sa may Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located lang dito sa may Villa de Primarosa sa may barangay Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Ang dinadaanan nating kalsada ay ang Buhay na Tubig Street. Straight lang natin ito papunta doon sa subdivision. Bali, ang pinaka-entrance na kalsada niya papasok sa Villa de Primarosa ay malapit sa may Jollibee at saka sa may Mercury Drug. Yan. Sundan niya lang ang ating biyahe kung gusto nyo makita ang aking dinadaanan, pero kung gusto nyo naman makita directly na yung property, forward nyo na lang po ang ating video direct na doon sa pinakabahay. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating mga videos. Para sa bago pa lang sa aming channel, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag meron tayong bagong upload. Maraming salamat. Disclaimer lang po, hindi po kami agent or connected sa anumang kumpanya or agents related sa pag-ibig foreclosed properties. Kagaya na lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Ayan, nandito na tayo sa may crossing Patindig Araw. Ito yung Mercury Drug. Yan naman sa kabilang side, yung Jollibee. Dito tayo liliko sa pakaliwa. Ayan, ito yung pinaka-entrance ng kalsada papunta sa subdivision. Ang location naman ng property ay sa may phase 3 siya banda. Pero hindi naman siya ganun kalayo din mula dito sa pinaka-entrance na.
Ayan, pagdating dito, meron pa siyang entrance gate. Ito naman yung papasok na ng phase 3. Ayan, di naman strict dito yung ano niya, yung mga guard niya. Kaya okay na okay. Ang location na itong property is nasa main road siya, kaya ang ganda nitong location. Ayan, dire-diretso lang tayo. Sundan na lang ating biyahe, malapit na to. Pagdating dito, medyo mataas yung kalsada. Ito naman ay ang ilog pagitan nitong phase 3 talaga. Maganda dito is mataas na din yung kalsada dito, kaya safe na safe naman siya sa baha. Dire-diretso lang tayo. Ito na po ang location ng bahay. Iyan sa may kaliwang side. Ang ganda niya. Diba? Ang laki ng area pa, ang laki ng lot area pa, tapos parang ano siya, dugtungan or corner din siya. Hindi naman corner kasi naka-curve tong ano na to yung kalsada na to. Balik, kadugtong siya ng kabilang block. Tama ba? Nakaano siya Yan may pagitan sila na nakaano siya, nakaslant. Partially, meron ng gate itong bahay, meron din siyang backcourt, pero yung parang kabilang side niya is hindi pa siya kompleto. Ano siya, partially renovated yung property. Itong property available sa second public auction with the discount under Trans SPB 266. Ang acceptance of bid offers is from March 4 to 8 and then ang opening of bid offers is on March 11. Ito ang item number 68 with property number 815-201-812-18070. Ang property location is at Villa de Primarosa, Phase 3, Block 14, Lot 22, Barangay Buhay na Tubig, Imos, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 66 square meter and then a floor area of 60 square meter. Ang minimum bid price sa pag-ibig is 1,937,970 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 34,544.03. Ang TCT or CCT number niya is T-1190919 at ito ay isang unoccupied property. Yan, napakaganda talaga ng location nitong property. Ang ganda din ng bahay Diba, malaki yung space niya. Tingin ko napakaraming magbid nitong property. Ang dami ko din nakikita nitong nakaposted saka madaming inquiry. Kaya for sure marami kayong kaagaw dito sa pagbibid. Although nasa second public auction na siya, hindi tayo sure kung bakit hindi siya nakuha ng first public auction. Kasi kung nabid ito ng first public auction, malamang marami ding nagbibid nito kasi ang ganda talaga ng location niya. Along main road siya, tapos napakalapit lang. Hindi naman siya ganun kalooban. Maganda dito kung meron kayong sariling sasakyan, pero may ibang babiyahe din naman dito, mga tricycle papasok, kaya walang problema sa transportation. Tingnan natin yung loob niya. Ito yung entrance gate niya. Ayan, sementado na yung harapan niya, marami lang ditong kalat. Malamang dahil sa mga construction materials na ginagamit. Partially, na-renovate itong bahay, hindi tayo sure kung recently lang ito na-renovate or dati pa. Ayan, makikita nyo siya. Ito yung harapan niya. Maraming nakatambak dito ng mga construction or mga, hindi ko alam kung parang yan, basura or mga construction materials. Hindi ko na sinilip yung mga sako-sako dito na nakalagay. Pero parang mga construction, mga ritaso yung nakalagay or mga yon tambak. Dito din sa gilid, meron pa siyang space dito na maliit. Ito yung portion niya sa taas. Yung mga bintana niya siya. Ano bang tawag dyan? Sliding, di siya sliding window May maliit na awang siya dito. Hindi ko sure kung kasya yung tao, pero ang liit niya papunta dito sa may kusina banda. Yan, hindi ko makita kasi may harang dito. Pero napapasok natin yung loob kasi bukas itong pinto. Sira na kasi yung pinto nito, kinain na ng anay. Kaya bulok na siya. Itong harapan, wala na siyang bakod dito banda. Or hindi pa siya natapos, pero dito, kompleto na yung bakod niya dito sa may pinakaharap mismo ng main door. Ayan, ito yung itsura niya sa loob. Ang pinto niya, sira na Eto, naka-tiles na siya. Tapos yan, yung kisame niya, partially may ginagawa. Hindi tayo sure kung recent lang siya. Mukhang bago kasi yung yung kisame. Pero yung tiles sa baba, hindi ko sure kung built-in na to nung na-turn over itong bahay or pinapa-tiles din ito ng dating may-ari. Ayan, pati lababo niya naka-tiles na. Di pang ganda, kompleto pa. Meron pa siyang gripo. Wala nga lang siya, hindi pa natapos yung cabinet. Pero dito, na siya, na finish na din. Yan, may pintura. Ito yung breaker niya, old school yung breaker niya. Hindi gaya ngayon na modern na yung mga breaker na ginagamit.
Ito yung hagdan niya paakyat. Ito naman yung CR. Ayan. Ang ano ng CR dito. Sakto lang yung space dito sa ilalim ng hagdan. Yun yung pinaka CR niya sa baba. Meron din siyang meron din siyang allotted na CR para sa taas pero hindi pa siya tapos. Ayan, makita niyo sa mamaya pagkakyat natin. Spacious na din yung pinaka main na niya. Ito yung magiging sala niya, kusina at ang living area niya. Yan, maganda na dito eh. Diba, partially naka-drop ceiling yung plan na ipapagawa dito. Kaso lang, hindi natapos. Ano kayang nangyari dito sa dating may-ari? Hindi natin alam yung history. Tanong-tanong nyo na lang din sa mga kapitbahay dito. Ito yung kusina niya dito. Oh, paano to? Parang doble yung lababo niya. May lababo sa loob, meron pa sa labas. Ang gara. Pero dito, extended. May bubong siya dito na temporary. Ito yung ginawa niyang dirty kitchen yata, yung pinakababa. Pero dito, ayan yung space niya papuntang labas. Tingin ko kasya dito yung isang tao naman. Or pag payat lang, pero pag mataba siguro hindi kasya. Joke lang. Dito sa lababo, may mga kalat, maraming doorknob dito ang nakatambak. Yan. 'Di ba? Ano din, maganda din naman dito sa portion ng mga hagdan. Sakto lang yung space niya, pero maganda yung design ng hagdan ipaakyat. Akyat tayo sa taas. Ito yung pinaka taas niya. Ayan, meron siyang 3 kwarto. 1, 2, 3. 3 room dito. Tapos sa kabilang side is parang ito yung allotted para sa CR niya sa taas. Ayan, maliit lang dito yung space pero sakto lang, parang sakto lang sa CR. Ayan, pero wala na siyang bowl, tinanggal. Plan dito na ipapatile siya pero hindi siya natapos or hindi pa siya nagawa. Ito naman yung pinaka main or hindi, pangalawang kwarto pala siya. Dito pala sa kabila yung master's bedroom niya. Ito yung kwarto sa likod. Nasakto lang yung space niya dito. May bintana din siya dito ng sarili. Ang tagos niya is pataas. Sa ilalim ay ang kusina. Maganda din dito, maliwanag din naman. Kasi nga may space pa siya dito. Tapos, lipat tayo dito sa kabila. Ito yung pinaka main na master's bedroom niya. Ayan, ang ganda ng design ng bintana din eh. Diba? Ito, spacious dito yung isang kwarto pero hindi pa siya tapos. Yun, kompleto na din, may ceiling na din siya. Ang ganda ng view dito sa harapan eh. Ayan yung view niya dito sa harapan. Diba? Ang aliwalas. Main, ano talaga siya eh, main road talaga siya ng subdivision. Yan. Maganda dito magtindahan kung makuha niya itong property. Ang ganda eh. Diba? Yun lang, paagawan talaga dito. Ang makakuha lang talaga dito, yung pinakamataas na offer. Naka-partially tiles na din itong taas. Hindi nga lang siya natapos. Yan, may mga tiles na siyang naka-install. Hindi lang tapos. Ang ganda, mukhang bago pa yung tiles eh. Tingin ko recently lang to pinapagawa. Hindi natin alam yung history kung anong nangyari dito sa nagpapagawa. Ayan, kaya na lang po mag-explore kung ano yung history talaga nitong bahay. Hindi ko rin alam eh. Wala din akong matanungan dito kasi nung pumunta ako dito, walang tao. Kaya hindi ako mapagtanong-tanong. Mahirap naman kumatok sa kapitbahay na medyo tanghali pa kasi or mainit yung araw kaya walang tao sa labas or wala akong nadatnan. Kaya yun. Ito lang. Nadatnan ko lang yung bahay na open naman pala talaga siya kaya pwede lang pumasok. Yung pinto niya kasi kinain na ng anay eh. Ito yung isang kwarto niya. Spacious din naman to. Sakto lang. Mas malaki talaga yung master's bedroom niya. Pero ang ganda na dito, naka 3 rooms na siya sa taas. Ayan, ito yung diretso pababa sa hagdan. Hindi pa nakatiles yung hagdan din. Ongoing pa tong construction sana, pero yun lang, bakit kaya hindi natapos? Alamin nyo na lang yung history nito. Silipin natin ulit yung kwarto sa likod. Ayan. Diba? Ang ganda na. Partially, na talaga siya eh. Partially renovated na siya. Kunti na lang ipapaayos na dito kapag nakuha nyo itong property sa Pag-ibig. Yan. Ang ganda. Ang kakaiba yung design ng ilaw niya. Sa gitna. May siya, may parang bilog na pababa. Di naman siya pin light. Alam ko meron din siyang bulb sa Hindi ko alam anong design tawag dyan. Luma ba yan or bago? Hindi ko alam eh. Kaya check nyo lang siya kung makuha nyo itong property. Madali lang naman itong puntahan.
balik na tayo sa baba. May bintana din siya dito sa may hagdan kaya hindi din siya madilim. Kung mag-akit pa ba ka dito sa may hagdanan. Tapos dito din sa baba may bintana siya sa gilid tagos ng kusina, di ba? Ang dami niyang bintana. Kaya hindi ka talaga mawalan ng liwanag dito. Di ba? Pati yung CR sa baba, meron din siyang sariling bintana palabas. Yung portion naman na yan ay sa harapan, meron din siyang space sa harapan na pwede niyong gawing parking. Di ba? May parking slot din siyang sarili. Kaya ang ganda niya. Di ba? Panalo na to, kasi lang madami talagang magbibid dito for sure. Kaya kayo nang bahala kung magkano idadagdag nyo sa pinaka minimum bid price. Sinek ko yung itong pinto. Wala na, bulok na talaga siya kinain na ng anay. Ang lambot niya. Hardwood siya pero wala, nabulok ta anay. Pag anay talaga yung kumain ng bahay, wala Pagka ako'y talaga mapupudpud talaga siya Ayan, ang dami ng tambak dito sa harapan. Hindi siya natapos yung pinapagawa. Yan, may mga pa siya. Mga basura ba yan? Mga ritaso. Ayan yata yung pinagpalitan. Pati yung kubeta niya dito sa labas Yan yung tinanggal yata sa taas. Yan lang. Diba? Ang ganda pa. Panalo. Ang dito, kapag meron kayong pang cash, maganda pati siya kasi may 20% discount pa siya kapag cash. Tapos kapag short term or babayaran niyo ng 12 months, meron pa siyang 10% discount. Pero kapag long term niyo sa kukunin, wala pa rin siyang discount. Kaya yun, nasa inyo pa rin yun kung hanggang saan yung kaya nyong ibid itong property. Umikot lang ako dito sa likod. Papakita ko lang yung pinaka-covered court niya. Nasa likod lang ng block na to yung pinaka-covered court or playground nila. Kaya maganda din itong location. Sundan niyo lang ang ating biyahe palabas kung gusto niyo makita itong playground or covered court nila. Let's go! Ayan, bali, ito sa pinakakanan yung covered court nila or playground. Makikita nyo naman siya. Diba, lapit-lapit lang niya dito sa location ng property din. Dito ko na lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.